Yo guys, ngayon ay magkukwento lang ako ng nangyari kahapon. Total kapag nagkukwento naman ako, marami namang nanonood eh. At saka ba't kaya pag nagkukwento lang ako ng nangyari, ba't kaya sila nagagalit? Kinukwento ko lang naman yung nangyari na totoo, ba't kaya? Kahapon kasi ng umaga, nagbiyaya ako ng Move It. Yun na, habang umaandar kami, meron ako nadaan ng gasolina. Siyempre, nagpagas na ako kasi nakita ko, wala na akong gas, konti na lang. Meron akong pera, 50 pesos, tapos pinagas ko yun. Okay na, may gas na ako. Eh di dire-diretso na. Nung pagdating sa may drop-off, pagbayad sa akin ng customer, 100 pesos. Eh ang babayaran niya, nasa 44, 54 o 64. Hindi ko na maalala kasi kahapon pa yun eh. Ngayon, di wala akong barya. Sabi ko, sayang pala, dapat pala yung pera niya, yun ang pinangbayad ko sa gas para mabaryahan. Sabi niya, kuya, wala akong barya eh. Sabi ko, sige, papalit ko muna. Hindi, nakapark lang ako. Naglakad na ako, may nakita akong tindahan. Meron po kayo papalit sa 100? Sabi, ay wala ho eh, kakabukas pa lang eh. Sabi ko, patay. Paglakad kong ganun, what the fuck, ang layo. Hindi tindahan, malayo pa. Meron din isang tambay si kuya. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, papalit ho. Ah, dun, may tindahan dun. Kaya yun, ang layo. Kaya wala, no choice, pinuntahan ko. Tapos buti pinalitan ako ni ate. Sabi ko, may papalit po ba kayo? Sabi niya, 250 lang eh. Sabi ko, yun, okay na yun. Okay na, pabalik na ako. Nung pabalik na ako, sinalubong ako ng customer ko. Bale, 250. Ang kinuha niya, isang 50. Eh, di ibig sabihin siguro, 44 ang babayaran niya. Bale, akin na lang yung 6 pesos. Yun, kaya 44 pala yung babayaran niya. Kaya yun, okay na. Eh, di naglalakad na uli ako, pabalik dun sa motor ko. Nung dumaan ako sa tindahan na una kong pinagtanungan na kung may barya, tinanong ako na ano, nakapagpapalit ka? Eh di sa isip-isip ko, progress na yan. Ba't niya ako tatanong kung nakapagpapalit? Ba't kanina di niya ako pinalitan? Sabi, tumango na lang ako. Oh. Tapos punta na ako sa motor. Lagpas kasi sa tindahan yung motor ko eh. Nung nandoon na ako sa motor, may pumasok na booking sa akin. Ang pick up, doon sa may tindahan na yun, na una kong pinagtanungan. Eh di kinakawayan nila ako. Move it. Ganon. Tapos ako naman naglalagay pa ako ng balaklava ko eh. Tsaka helmet. Tapos yun, pumunta na ako doon sa tindahan. Malapit, malapit lang. Pagka dating ko doon, andun na nga yung babaeng sasakay. Sabi naman sa akin nung Ali, yung may-ari ng tindahan, ikaw pala si Michael, yung sa TikTok. Ang sinagot ko, oo nga ho eh, hindi nyo ako pinalitan eh. Tapos sabi, ay sorry kasi wala pa kaming 20. Yun nga, may nakakilala sa akin nung pagdaan ko. Tapos si tatay biglang nagtanong, sabi niya, totoo daw ba yun na hindi ako kumakain ng kanin? What the fuck? Eh di sumagot ako, sumigaw ako. Sabi ko, nakasakay ako sa motor, sumigaw ako. Sabi ko, ang dami-daming hindi kumakain ng kanin eh. Ngayon nyo lang nalaman. Kasi nga, ang nasa isip ko, totoo naman talaga yung ginagawa kong video na kumakain na yun ang kinakain ko. Alam nga naman magsinungaling ako, tapos yun ang gagawin kong video. Diba, ang hirap naman kung naisip ko pa na ganun. Kaya sumigaw ako ng ganun. Tapos sinigawan ko pa. Sabi ko, diabetes ang makukuha nyo dyan. Tsaka lahat ng sakit dyan ang gagaling sa sugar. Kasi yung yan, kanin, converted dyan sa sugar. Sabi ni kuya, ay sorry. Kaya tas yun, gumanon na kami nung sakay ko. Yun, nakakalungkot kasi ganun na yung edad nila na hindi pala nila alam na sugar pala yung kanin at yung mga kinakain pala natin, yun pala yung nagiging dahilan kung ba't tayo nagkakasakit. At nakakatuwa dahil isa talaga ako sa nagpapalaganap na kumain ng real food at sugar ang kalaban natin. Kaya tama yung lagi kong sinasabi para magising yung tao sa katotohanan. Guys, wake the fuck up! Shoutout pala kay Bisacol TV, lagi niya daw ako pinapanood. Shoutout kay Sir Chooks to go. Sundalo to si Sir ah. Naglo-low carb din. From 98 kilos, naging 77 kilos. Yan ang picture niya. At dahil dyan ay pareho na daw kaming gwapo. Shoutout kay Emerson Tadeo at saka kay Kyle Dominic Corpus. Sila yung nagbigay nitong The Source t-shirt. Thank you tol.